6 na bilyong piso ang nakalaang dagdag na pondo para sa Department of Health o DOH para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Sa budget deliberations ng Department of Health sa Kamara noong nakarang linggo, binusisi ng mga kongresista kung tunay nga bang napakikinabangan ng mga Pilipino ang Universal Healthcare Law. Nauna nang iminungkahi ng national government na dagdagan ng 6 na bilyong piso ang pondo ng kagawaran sa susunod na taon. Mas mataas yan ng 2.4% sa budget ng DOH noong nakaraang taon. Pero hirit naman ni DOH Secretary Ted Herbosa, nasa 100 bilyong piso pa raw ang dapat idagdag sa kanilang pondo para tuluyang maramdaman ng ating mga kababayan ang Universal Healthcare Law at mapalakas pa ang kanilang mga serbisyong pangkalusugan, kabilang na ang zero balance billing sa mga DOH hospital. Para sa taong 2026, 320.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa DOH sa ilalim yan ng 2026 National Expenditure Program. Nag-estimate yung mga health economists as to how much the Department of Health needs annually to fulfill itong universal healthcare. At ang figure na binigay nila ay 450 billion pesos annually. So ako, nakikita ko malapit na po tayo doon. Nasa 320 billion tayo. Siguro another 100 billion could actually help. But also, there's the absorptive capacity of DOH. So we won't ask for all of that. We will only ask for what we can utilize per year. Sa sentro sa pagpapalakas ng universal healthcare ang magiging budget ng DOH sa susunod na taon. Pinakamalaking bahagi nito ay ilalaan sa pagpapaigting ng zero balance billing, bukas centers, puro kalusugan at universal healthcare. Maglalaan din sa mga attached agency nito at pinakamalaki rito ang mapupunta sa PhilHealth na aabot sa mahigit 53 billion pesos. Ang DOH ang pangatlo sa may pinakamalaking budget allocation sa mga ahensya ng gobyerno, sumunod sa Department of Public Works and Highways at Department of Education. Ano naman kaya ang pulso ng ating mga kababayan? Gusto ko lang sana mapalakas pa nila yung mga programa nila tulad ng pagbibigay ng mga gamot sa leptospirosis dahil nagka-leptospirosis ngayon. Saka yung dengue, mapalakas pa sana nila yun. Para po sa DOH, sana may pagpatuloy pa nila yung programa para sa mga Pilipino. Samantala, kasunod ng kawalan ng budget ngayong taon, umaasa naman si PhilHealth Acting President and CEO Dr. Edwin Mercado na mabibigyan na sila ng pondo sa susunod na taon para mapalawig pa ang kanilang mga benepisyo at programa. Kabilang na dyan ang YAKAP o Yaman sa Kalusugan Programa. Definitely, mataas. Mas malaki kasi last year po wala kaming natanggap. So any budget would definitely help. Meron na po kaming naibigay doon sa National Expenditure Program na halaga, pero yun nga po yung aming i-discuss doon sa ating budget deliberation. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.